Ano ang gagawin mo kung matuklasan mong ang buong buhay ng isang inosenteng bata ay isang kasinungalingan? Ito ang kuwento tungkol sa madilim na sikreto na nakatago sa isang marangyang mansyon. Isang batang pinatahimik ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. At ang tanging babaeng naglakas loob na makinig sa desperadong hudyat na ipinadala niya. Kung gusto mo ng ganitong uri ng nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Petty Kenangan Barko ng Alaala. Nag-a-upload kami ng 2 video araw-araw at ilike ang video na ito kung nagustuhan mo ang kwento at isulat sa komento kung saan ka galing at anong oras mo kami pinakikinggan. Sa loob ng maraming taon, isang malamig at malayong negosyanteng lalaki ang nabuhay, kasama ang isang kakilakilabot na lihim sa kanyang malaking bahay. Ang kanyang batang anak na pinaniniwalaang ipinanganak na bingi ay ginugugol ang bawat araw sa pagsisikap na humingi ng tulong, itinuturo ang kanyang mga tainga at umiiyak. Ngunit walang sinuman ang nakarinig sa kanya. Dumating at umalis ang 12-dosenang mga yaya. Bawat isa ay nagsasabing siya ay agresibo o may problema. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang bagong kasambahay, isang tahimik na babae na tunay na nagbigay pansin. Napansin niya ang mga kakaibang pattern, isang bagay na hindi kailanman nakita ng iba. At nang sa wakas ay naunawaan niya ang hudyat na matagal nang sinusubukang ipadala ng bata, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan na wawasak sa nakaraan ng pamilya. Mula nang mamatay ang kanyang asawa sa panganganak, tuluyan nang nagbago si Ricardo Reyes. Ang dating kilala sa kanyang karisma at kaakit-akit, ang negosyanteng ito ay naging malayo at malamig. Nagkubli siya sa kanyang kumpanya. Ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa mga pulong, opisina at mga business trip. Sa bahay, iniiwasan niya ang lahat ng nagpapaalala sa kanyang yumaong asawa, lalo na ang kanyang anak na si Lito. Hindi kailanman binanggit ni Ricardo ang tungkol sa kanyang anak, hindi kailanman nagtanong tungkol dito, at halos hindi tumitingin sa mga larawan sa bahay. Kumuha siya ng mga tao para alagaan si Lito, sa pag-aakalang sapat na ang pera at ang malaking bahay. Ngunit si Lito, na isa pa lamang sanggol noon, ay nawalan ng napakalaking bagay ang kanyang ina at ngayon ay wala rin ang emosyonal na presensya ng kanyang ama. Akala ni Ricardo ay tama ang ginagawa niya sa pagiging abala, sa pag-aakalang mawawala ang sakit habang lumilipas ang panahon. Ngunit ang talagang ginagawa niya ay tumatakas lamang. At habang lumilipas ang mga taon, hindi lamang siya ang nasasaktan. Hinayaan niyang lumaki si Lito na napapalibutan ng mga estranghero na walang pagmamahal at atensyon na tunay na kailangan niya. Si Lito ay na-diagnose na bingi mula nang ipanganak at ito ang nagpahirap sa lahat. Noong bata pa siya, hindi niya marinig ang mundo sa paligid niya, ngunit ginagawa niya ang lahat upang maunawaan ito. Itinuturo niya ang mga bagay, tumitingin sa mata ng mga tao at gumagawa ng mga tunog na hindi salita ngunit puno ng kahulugan. Madalas niyang hinahawakan ang kanyang mga tainga, sinusubukang ipahiwatig na hindi siya nakaririnig, ngunit walang sinuman ang talagang nakapansin. Dumating at umalis ang mga yaya at kasambahay. Nanatili sila ng ilang araw o linggo, ngunit walang tumatagal. Sinasabi nila na si Lito ay mahirap. May nagsasabing nagtatapon siya ng mga bagay kapag nagagalit. Ang iba naman ay nagsasabing hindi siya sumusunod sa mga utos, ngunit walang sinuman ang nag-abalang mag-isip na marahil ay hindi niya lang sila naiintindihan at hindi rin nila siya naiintindihan. Sa bawat pag-abandona nila kay Lito, lalo siyang nalilito at lalong nag-iisa. Hindi siya malaswa o mapanghimagsik. Sinusubukan lang niyang mabuhay sa isang mundong hindi nagsasalita ng kanyang wika. Ngunit sa halip na tulungan siya, hinuhusgahan siya ng mga tao. Nagsimulang magbulungan ang ilang tauhan sa likod ng mga saradong pinto na si Lito ay higit pa sa mahirap. Gumamit sila ng mga salitang tulad ng emotionally unstable at sirang-sira. May isang babae pa ngang nagsabing natatakot siya sa paraan ng pagtitig ng bata sa katahimikan. Ang iba ay nagmungkahi na marahil may mali sa kanyang isip at baka kailangan siyang ilagay
sa isang ligtas na lugar, malayo sa mga tao. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang mga bulong na iyon at ang mga hatol ay naging seryosong rekomendasyon. Nagdala sila ng ilang profesional, ngunit hindi sila gumugol ng maraming oras kay Lito. Nagbigay sila ng mabilis na opinyon batay sa maikling pagbisita at nagrekomenda ng psychiatric evaluation. Hindi nila naintindihan na ang katahimikan ni Lito ay hindi dahil sa trauma o disorder. Ito ay dahil lamang sa hindi siya nakaririnig, ngunit walang nakinig. At nang marinig ni Ricardo ang mga mungkahi na ito, hindi niya ito kinuwestiyon. Hindi niya ito sinisiyasat. Sumang-ayon siya, masyadong nalunod sa sarili niyang kalungkutan upang makita ang katotohanan. Naisip niyang baka alam ng mga eksperto na ito ang mas malalim. Kaya dahan-dahan si Lito ay tinuring hindi bilang isang bata na nangangailangan ng tulong, kundi bilang isang problema na dapat ayusin. Bawat araw ay naging pareho para kay Lito. Gumigising siya at nakakakita ng bagong mukha sa pasilyo. Isang bagong yaya na sumusubok ngumiti ngunit hindi alam kung paano siya kakausapin. Sinubukan niyang ipakita kung ano ang kailangan niya sa pamamagitan ng pagturo, paghila sa kanilang manggas, paggalaw ng kanyang bibig sa mga walang boses na hugis. Wala siyang salita, ngunit mayroon siyang damdamin. Mayroon siyang mga pangangailangan, ngunit walang nananatiling sapat na matagal upang matutunan ang mga ito. Kapag umiiyak siya, iniisip nilang nagdradrama lang siya. Kapag hinahampas niya ang sahig dahil sa pagkadismaya, nakikita nila itong galit. Ngunit si Lito ay hindi galit, siya ay wasak ang puso. Bawat nabigong pagtatangka na makipag-usap ay nagpapadama sa kanya na lalo siyang naipit. Gusto niyang maunawaan. Gusto niyang mapansin ng isang tao na ang kanyang mundo ay tahimik hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa kanyang kalikasan. Sa bawat pagbaliwala o maling pagkaunawa sa kanya, isang bahid ng pag-asa sa loob niya ang naglalaho. Nagsimula siyang umasa ng pagkabigo. Tumigil siya sa pagsisikap ng husto. Bakit pa magsusumikap kung walang sino man ang talagang nakakakita sa kanya? Kahit na si Ricardo ay naninirahan sa parehong bahay, hindi niya napapansin ang pagdurusa ni Lito. Lagi siyang nasa kanyang opisina, sa telepono o wala sa bahay. Kapag nakikita niya si Lito, ilang minuto lang, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakakaramdam siya ng pagkailangang mag-usap. Si Lito naman, nakatitig sa kanyang ama na may malalaking mata, naghihintay ng senyales ng pagmamahal o atensyon. Paulit-ulit niyang itinuturo ang kanyang tainga, umaasang mauunawaan siya ni Ricardo, ngunit si Ricardo ay tangulang o naglalakad palayo. Masyado siyang nalulunod sa sarili niyang kalungkutan upang kilalanin ang sakit ng kanyang anak. Malalim sa kanyang puso, sinisisi ni Ricardo ang sarili niya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naisip niyang baka ang paglayo kay Lito ang pinakamahusay na paraan upang iwasan ang alaala na iyon. Ngunit ang hindi niya nakikita ay si Lito ang pinakamahigpit na nangangailangan sa kanya. Habang iniisip ni Ricardo na pinoprotektahan niya ang sarili niya, dahan-dahan niyang sinisira ang kaluluwa ng kanyang anak. Hindi naiintindihan ni Lito ang pagkawala, ngunit nararamdaman niya ang kawalan na iniwan ng isang ama na hindi naman talaga tumitingin sa kanya. Habang lumilipas ang mga taon, natutong huwag umasa sa kabutihan si Lito. Naging mas tahimik, mas maingat siya. Nag-iisa, umuupo ng ilang oras sa kanyang silid, naglalaro sa iilang parehong laruan, tumitingin sa mga aklat na hindi niya mabasa, nakikita ang gumagalaw na mga labi nang hindi nauunawaan ang tunog. Natuto siyang mabuhay sa isang mundong halos walang kamalayan sa kanyang pag-iral. Nag-uusap ang mga tauhan sa paligid niya, ngunit bihirang kasama siya. Walang sinuman ang nag-aral ng sign language. Walang nagdala ng espesyalista na makakatulong sa kanyang makipag-usap. Isa lamang siyang batang bingi sa isang malaking bahay. Habang mas binabaliwala ng mga tao ang kanyang mga pagsisikap, mas nag-iisa siya. Nagsimulang maniwala si Lito sa sinasabi nila tungkol sa kanya, baka nga sira siya. Baka hindi siya kabilang sa mundong ito. Ang kanyang batang puso na dating puno ng pagiging mausisa ay pagod na ngayon. Tumigil siya sa pagturo sa kanyang tainga.
tumigil siya sa pagsisikap na makuha ang atensyon nila. Ang katahimikan ay naging kanyang katotohanan, hindi lamang dahil hindi siya nakaririnig, kundi dahil walang sinuman ang gustong makinig sa kanya. Naglaho ang pag-asa, ngunit kahit sa lahat ng kalungkutan na iyon, may isang bagay pa rin sa loob ni Lito ang naghihintay. Tanging isang maliit na bahagi niya pa ang hindi lubusang sumuko. Nakatingin pa rin siya sa labas ng bintana araw-araw, nagtataka kung may darating at magbibigay ng pansin. Binabantayan niya ang pintuan sa harap, umaasa na baka sa pagkakataong ito ay ngingiti at mananatili ang isang yaya. Umaasa pa rin siyang uupo ang kanyang ama sa tabi niya kahit ilang minuto lang at susubukang umintindi, ngunit hindi kailanman dumating ang mga sandaling iyon. Bawat araw ay lumipas tulad ng nauna, at ang bahay ay tila lalong lumalamig, lalong tumatahimik. Si Ricardo ay nalunod sa pagkakasala at alaala, hindi kailanman napagtanto ang pinsalang nagaganap sa kanyang harapan. Ang mga tauhan ay patuloy na nagpapalit, pumapasok at lumalabas, nagsusulat ng mga ulat, nagbibigay ng opinyon, ngunit walang nag-aalok ng tunay na tulong. Ang maliit na pag-asa ni Lito ay lalo pang lumiit, at nang tumigil siya sa pagsisikap na ipakita sa mga tao na siya ay bingi, ang kanyang batang puso ay nagsimula ng mawalan ng paniniwala na ang lahat ay maaaring maging iba. Ang katahimikan ay nagwagi sa ngayon. Sa isang maulap na Lunes ng umaga, dumating si Maria Santos sa mansyon ng mga Reyes, dala ang isang maleta at isang folder ng mga dokumento. Dahan-dahang bumukas ang malaking bakod na bakal nang lumapit siya at ibinaba siya ng driver sa tapat ng pangunahing pasukan. Ang bahay ay tahimik, halos masyadong tahimik para sa isang bahay na may bata. Si Maria ay isang tahimik at may tiwalang babae sa edad na 30 na may matalas na tingin sa kanyang mga mata at presensya na nagpapadama sa mga tao ng kapanatagan. Nakapagtrabaho na siya sa ilang bahay dati, nag-aalaga ng mga bata na may iba't ibang pangangailangan, ngunit ang trabahong ito ay tila kakaiba mula sa simula. Halos hindi siya pinansin ng mga tauhan, nagsasalita lamang upang ituro ang kanyang silid at ibigay ang schedule. Habang inilalabas niya ang kanyang mga gamit, narinig niya ang bulungan mula sa pasilyo. May nagsabing hindi siya tatagal. May iba namang nagsabing sira din siya ng batang iyan. Hindi siya nagtanong. Sa halip, pumunta siya sa kusina, nagbuhos ng baso ng tubig, at inihanda ang sarili para sa kanyang unang pagtatagpo sa batang aalagaan niya, si Lito. Nang sa wakas ay nakita ni Maria si Lito, nakaupo siyang mag-isa sa sahig sa isang silid na puno ng hindi nagagalaw na mga laruan. Hindi siya naglalaro, nakatitig lang sa alpombra, paminsan-minsan ay gumagalaw ng kanyang kamay sa maikli at paulit-ulit na mga galaw. Nang pumasok siya, sandaling tinitigan siya, pagkatapos ay tumalikod. Nakita niya kung paano niya paulit-ulit na hinahampas ang kanyang tainga, itinuturo ang kanyang bibig, at pagkatapos ay bumalik sa pagtitig sa sahig. Agad niyang nalaman na sinusubukan niyang makipag-usap, hindi nagpapakita ng masamang pag-uugali. Wala siyang sinabi. Umupo siya sa sahig na medyo malayo sa kanya at naghintay. Tinitigan siya ulit ni Lito na naguguluhan. Tila walang matandang tao ang umupo na ganoon sa kanyang tabi dati. Hindi pinilit ni Maria ang ngiti o pinilit ang pag-uusap. Nagmamasid lang siya. Sinabi ng mga tauhan na si Lito ay agresibo at walang pakiramdam, ngunit hindi niya nakita ang agresyon. Isang bata lamang na natutong walang nakikinig sa kanya. Nang matapos ang sesyon, nagpasalamat sa kanya si Maria. Bagaman hindi niya naintindihan ang kanyang mga salita, umalis siya sa silid na may malakas na pakiramdam na may mali sa kung paano siya tinitingnan ng ibang tao. Sa pasilyo, isang senior na kasambahay na matagal na roon ay lumapit kay Maria. Ang babae ay napabuntong hininga sa pagod at sinabihan si Maria na huwag masyadong lumapit at panatilihin ang distansya. Nagbabala siya tungkol sa emosyonal na pagkapagod at sinabing sinubukan ng mga naunang yaya na tulungan si Lito at nabigo sila. May mga natapos na umiiyak
Ang iba ay umalis nang walang paunang abiso, ang ilan ay tinanggal matapos gumawa ng kakaibang akusasyon tungkol sa pag-uugali ng bata. Hindi siya tulad ng ibang mga bata, sabi ng kasambahay. Ngunit hindi sumagot si Maria, tango lang siya ng magalang at naglakad palayo. Naiintindihan niya ang kanilang sinasabi, ngunit alam din niya na ang paglalagay ng malaking label sa isang bata nang hindi ito nauunawaan ay mapanganib. Nakita na niya ito dati sa ibang mga bahay, lalo na sa mga batang may kapansanan. Hindi siya naniniwala sa madaling pagsuko, lalo na sa isang bata. Nang gabing iyon, sa halip na matulog ng maaga, humingi si Maria ng akses sa mga tala ni Lito. Gusto niyang makita mismo kung ano ang naisulat tungkol sa kanya. Gumugol si Maria ng ilang oras sa pagbabasa ng mga medikal na file ni Lito, mga tala ng yaya at mga ulat sa paaralan. Mayroong dose-dosenang mga ulat mula sa mga profesional. Bawat isa ay may iba't ibang opinyon. Ang ilan ay nagsasabing siya ay emotionally unstable. Ang iba ay nag-iisip na siya ay may behavioral disorder. Marami ang nagbanggit ng kanyang pagkabingi, ngunit bilang isang footnote lamang. Walang sinuman ang tila nakatuon sa kung paano siya nakikipag-usap o kung paano matugunan ang kanyang mga partikular na pangangailangan. Karamihan sa mga entry ay naglalarawan ng kanyang mga kilos, ngunit hindi kailanman ang kanyang mga damdamin. Isang tala ang nagsasabing nagtapon ng bloke dahil sa pagkadismaya. Ngunit naisip ni Maria, paano kung iyon lang ang tanging paraan niya upang sabihin na siya ay nalulula? Ang isa pang ulat ay nagsasabing ayaw makilahok, ngunit batay sa maikling oras niya kasama ito kanina, hindi sumang-ayon si Maria. Nakikipag-ugnayan siya sa mata. Nagbibigay siya ng hudyat. Ito ay partisipasyon. Minarkahan ni Maria ang mga bahagi ng ulat na sa tingin niya ay mali at gumawa ng listahan ng mga bagay na susubukan. Napagtanto niya na walang sinuman ang gumawa ng tunay na pagsisikap na makipag-ugnayan kay Lito sa pamamagitan ng kanyang mundo. Inaasahan ng lahat na umangkop siya sa kanilang mundo. Hindi gagawin ni Maria ang parehong pagkakamali. Nakahiga sa kama sa gabing iyon, patuloy na inisip ni Maria si Lito. Hindi siya makatulog. Inulit niya ang sandali kung saan siya ay itinuro ang kanyang tainga ng paulit-ulit sa kanyang isip. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Sinabi nito, hindi kita naririnig. At sana maintindihan mo rin ako. Nagtaka si Maria kung ilang beses na niya itong ginawa at kung ilang tao ang umalis nang hindi sumusubok. Inisip niya kung gaano kasakit mabuhay sa isang mundo kung saan walang sinuman ang sumusubok na abutin ka. Wala siyang lahat ng sagot, ngunit alam niya ang isang bagay na sigurado. Hindi kailangang ayusin si Lito. Kailangan niya ng pag-unawa. Kinuha niya ang isang notebook mula sa kanyang bag at nagsulat ng isang pangungusap, hindi ko isusuko ang batang ito. Ito ay isang pangako sa kanyang sarili at kay Lito. Alam niya na ang paglalakbay sa unahan ay magiging mahirap, ngunit hindi siya natatakot sa paghihirap. Tinanggap niya ang trabahong ito sa isang dahilan, at ngayon na nakita na niya si Lito, ang dahilan ay tila mas malakas pa. Kinabukasan, maagang nagising si Maria at agad na nagtrabaho. Nagsimula siyang mag-aral ng simpleng sign language gamit ang mga video sa kanyang telepono. Naghanap siya ng mga libro tungkol sa komunikasyon para sa mga bingi at kung paano makipagtrabaho sa mga batang emosyonal na napabayaan. Tinanong niya ang mga tauhan sa kusina kung ano ang paboritong pagkain ni Lito. Pagkatapos, sa halip na lapitan siya na may mga utos, umupo lang siya malapit sa kanya muli at ginaya ang ilan sa mga galaw ng kamay nito upang makita ang reaksyon nito. Sa una, mukha siyang naguluhan at pagkatapos ay naging mausisa. Dahan-dahan niyang nakita ang kislap sa kanyang mga mata, maliit ngunit naroroon. Binigyan niya ito ng espasyo ngunit nanatiling sapat na malapit upang ipakita na hindi siya aalis kahit saan. Ang mga tauhan ay nagpapanatili ng distansya. Sila ay nananatiling nagdududa. Nagbulungan sila na si Maria
ay nag-aaksaya ng oras, ngunit hindi niya ito pinansin. Nandyan siya para kay Lito, hindi para sa kanilang pag-apruba. Bawat maliit na titig, bawat sandali ng kapayapaan ay isang hakbang pasulong. Alam ni Maria na ang paggaling ay hindi nagsisimula sa malalaking pagbabago. Nagsisimula ito sa isang taong pumili na manatili at ginawa na ni Maria ang kanyang pagpili. Habang nagva-vacuum malapit sa playroom sa hapon, si Maria ay maingat na gumalaw sa gilid ng malaki at tahimik na silid. Sinabi sa kanya ng mga tauhan na ito ang paboritong silid ni Lito. Ngunit nang sumilip siya, ang silid ay talagang tahimik at walang laman. Pinatay niya ang vacuum sandali, sinubukang pakinggan ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ay narinig niya ito, isang mahinang tunog, halos parang ungol. Lumapit siya sa mga istante ng mga hindi nagagalaw na laruan at mga aklat kuwento. Doon niya nakita ang isang bagay sa ilalim ng isang kahoy na mesa sa sulok. Yumuko siya at nakita si Lito na nakakubli na nakayakap ang mga tuhod sa kanyang dibdib. Ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na humahawak sa isang bagay. Nang lumapit siya, napagtanto niyang hawak ni Lito ang isang hearing aid, pantulong sa pandinig. Namumula ang kanyang mga mata, basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Paulit-ulit niyang itinuturo ang aparato. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya ni Lito ng may pagkasindak. Gumagalaw ang kanyang bibig kahit walang lumalabas na tunog. Siya ay natatakot. May mali. Dahan-dahang yumuko si Maria sa tabi niya. Sinisikap na huwag siyang mas lalo pang mapanaktan. Hindi sinubukan ni Maria na abutin siya agad. Maingat niyang isinandal ang hawakan ng vacuum sa dingding at umupo sa sahig, nagpapanatili ng ligtas na distansya. Pinanood niya kung paano inuulit ni Lito ang parehong kilos, hinahampas ang aparato sa kanyang kamay at pagkatapos ay itinuturo ang kanyang tainga. Tumango siya ng dahan-dahan at ginaya din ang kanyang kilos sa pamamagitan ng pagturo sa sarili niyang tainga. Tinitigan siya ni Lito na gulat na parabang walang matanda ang kailanman gumawa nito dati. Bahagyang humupa ang iyak nito. Nagtingin siya sa pagitan ng mukha ni Maria at ng kanyang kamay. Naguguluhan ngunit mausisa. Walang sinabi si Maria ng malakas. Alam niyang hindi siya naririnig ni Lito, ngunit nanatili siya doon, ganap na nakatuon sa kanya. Itinaas niya ang aparato patungo sa kanya, hindi para ibigay, kundi para ipakita. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang ulo at mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata na parabang nagpapakita ng sakit. Bahagyang yumuko si Maria pasulong at patuloy na ginagaya ang kanyang mga galaw. Bumagal ang paghinga ni Lito. Galit pa rin siya, ngunit hindi na natataranta. Sa unang pagkakataon, may nakinig sa kanya kahit walang salita. Matapos humupa ng bahagya si Lito, maingat na inobserbahan ni Maria kung ano ang nangyayari kapag nasa malapit ang aparato. Nang sinubukan nitong isuot muli, agad na nanigas ang katawan nito, nag-ipit ang mga daliri at mahigpit na ipinikit ang mga mata. Sumandal siya sa paanan ng mesa at mukhang nahihilo. Para bang ang aparato ay nagdudulot ng pisikal na kakulangan sa ginhawa. Nang tanggalin niya ito, nag-relax ang kanyang mga balikat at tila mas komportable. Ayaw niyang gumawa ng mabilis na konklusyon, ngunit ito ay hindi normal. Ang hearing aid ay dapat tumulong, hindi makasakit. Sa loob ng ilang minuto, inulit ni Maria ang tahimik na pagsubok na ito. Hinayaan niyang subukang isuot at tanggalin ito ng walang pilit. Sa bawat pagkakataon na isuot ito, ang kanyang ekspresyon ay nagiging pagdurusa. Kung wala ang aparato, mas kalmado siya. Kahit na tinitingnan ang paligid ng silid, nag-iisip si Maria. Paano hindi ito nakita ng kahit sino? Ilang beses nila siyang pinilit isuot iyon habang nagdurusa siya. Nagtaka siya. Kung iniisip ng mga tauhan na ang kanyang kalungkutan ay bahagi lamang ng kanyang isyu sa pag-uugali. Ngunit ngayon ay mayroon siyang hinala sa iba pang bagay. Sa sandaling lumitaw na kalmado si Lito, maingat na nagbigay ng hudyat si Maria na siya ay tatayo. Tumango siya ng bahagya at pinunasan ang kanyang mga mata. Dumiretso si Maria sa kanyang silid
at kinuha ang kanyang notebook, itinala ang bawat detalye na nasaksihan niya. Inilista niya ang bawat reaksyon na naranasan niya sa aparato. At nang wala ito, naalala niya ang mga ulat na naglalarawan sa mga pagputok at krisis ni Lito at biglang nagkaroon ng bagong kahulugan ang lahat. Baka hindi siya nag-uugali ng masama, baka nagre-react lang siya sa masakit na epekto. Wala siyang medikal na pagsasanay, ngunit nakakita na siya ng sapat sa kanyang mga nakaraang trabaho upang malaman na may isang bagay na mali. Maingat niyang binuksan muli ang file at nakita na ang aparato ay ibinigay higit sa 1 taon na ang nakalipas. Walang update o tala tungkol sa kanyang kondisyon. Ang aparato ay hindi nasuri sa loob ng maraming buwan. Nagtaka si Maria kung gaano nakatagal sinusubukang sabihin ni Lito sa isang tao na ang aparato ay nakakasakit sa kanya. Ngunit walang nakaintindi o mas masahol pa, walang nakialam. Nang hapon na iyon, kinausap ni Maria ang isa sa mga senior na tauhan tungkol sa aparato. Ipinaliwanag niya ang nakita niya at iminungkahi na dalhin nila si Lito sa isang audiologist upang suriin ang aparato. Ang empleyado ay sumimangot at umiling. Hindi ang aparato ang problema, sabi nito. Siya ang gumagawa nito. Nagdradrama lang siya. Iginiit ni Maria ng mahinahon. Ipinaliwanag ang malinaw na pagkakaiba sa kanyang pag-uugali kapag may at wala ang hearing aid, ngunit hindi nakinig ang babae. Nakita na namin ito dati, sabi nito. Hindi lang siya maaasahan. Frustrated, napagtanto ni Maria na nakagawa na sila ng desisyon tungkol kay Lito. Para sa kanila, siya ay sira at mahirap. Hindi sila gustong makarinig ng bagong impormasyon. Gusto nilang manatiling simple ang mga bagay, kahit na nangangahulugan ito ng pagbalewala sa katotohanan. Umalis si Maria sa pag-uusap na galit, ngunit mas determinado kaysa dati. Alam niyang hindi siya makakaasa sa iba. Kung makakakuha ng tunay na tulong si Lito, siya ang dapat magsimula ng proseso. Nang gabing iyon, bumalik si Maria sa playroom. Nakahiga si Lito sa sofa, hawak ang isang manika na may kalahating saradong mata. Nang makita siya, dahan-dahan siyang umupo. Ngumiti siya at itinuro ang hearing aid. Pagkatapos ay nagpakita siya ng malungkot na mukha, umaasa na maiintindihan niya. Alam niyang masakit ito sa kanya. Mukhang nagulat siya at pagkatapos ay tumango ng isang beses. Lumapit siya, umupo sa tabi niya at kinuha ang isang maliit na notebook. Gumuhit siya ng simpleng larawan ng tenga na may pulang X sa ibabaw nito. Pinag-aralan ito ni Lito ng mabuti at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib at tahimik na sinabi, "Ayos lang." Hindi siya sumagot sa salita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbago, hindi gaanong takot. Ang sandaling iyon ay nagsabi kay Maria ng lahat ng kailangan niyang malaman. Hindi nagkukulang ang batang ito sa pag-uugali. Siya ay nakikipaglaban para mabuhay. At ngayon sa maliit na hudyat na ito, may ebidensya si Maria na may mali sa aparato at naimpluwensyahan nito ang pag-uugali ni Lito sa lahat ng oras. Habang nakikita niya itong sa wakas ay nag-relax, mabilis na tumibok ang puso ni Maria. Marahil napakalaki, natagpuan niya ang nawawalang piraso. Umupo si Maria sa kanyang mesa ng hating gabi. Ang maliit na hearing aid ay nasa harap niya. Tahimik ang bahay, malabo ang ilaw sa pasilyo at natutulog na ang lahat. Hiniram niya ang aparato mula sa mga gamit ni Lito pagkatapos itong matulog, tinitiyak na hindi siya nagambala. May bukas na laptop, sinimulan niyang hanapin ang serial number na nakaimprenta sa gilid ng aparato. Inilagay niya ito sa iba't ibang search engine, umaasang makakahanap ng manual ng produkto, numero ng serbisyo sa customer, o anuman na magbibigay sa kanya ng higit pang impormasyon. Ngunit bawat paghahanap ay walang kapakipakinabang na resulta. Ang numero ay hindi nakalista sa anumang pampublikong medikal na site. Sinuri niya muli upang matiyak na tama ang pagkakasulat niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang hanapin
Ang tatak na nakaimprenta sa maliliit na titik sa gilid nito, Neurogen. Ang pangalan ay nagbigay ng iba't ibang resulta. Walang malinaw, tanging malabong pagbanggit sa mga medikal na artikulo at mga forum ng pananaliksik. Siya ay kinakabahan. Mayroong isang bagay na mali. Bakit ang isang bata ay gumagamit ng hearing aid na walang pampublikong talaan? Habang lumalalim ang kanyang paghahanap online, nagsimulang makakita si Maria ng mga diskusyon sa mga lumang forum tungkol sa medikal na teknolohiya at mga pagsubok sa eksperimental. May ilang mga post na nagbanggit ng Neurogen kaugnay ng mga neurological trial at mga prototype sa maagang yugto para sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Inilarawan ng ilang gumagamit ang kakaibang epekto, sakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, ngunit ang impormasyon ay kakaunti, madalas na tinatanggal o minarkahan bilang hindi tiyak. Walang website ng kumpanya, walang user manual, walang opisyal na pag-aaral. Isang komento ang nagbanggit na ang Neurogen ay dating nakipagsosyo sa isang pribadong ospital upang subukan ang mga neuromodulation device. Ngunit natapos ang programa, maraming taon na ang nakalipas pagkatapos ng mga legal na issue. Sumandal si Maria sa kanyang upuan, nakatingin sa screen. Kung ang aparato ni Lito ay isa sa mga unang prototype model na iyon, bakit pa rin niya ito ginagamit? Sino ang pumayag dito? Habang mas marami siyang binabasa, mas maraming tanong ang lumalabas. Ang lahat ng ito ay hindi tila standard na pangangalagang medikal, tila may nagbigay ng hindi nasubok na kagamitan sa isang bata ng walang tamang pangangasiwa. Alam ni Maria na kailangan niya ng tulong mula sa isang taong mas nakakaunawa sa medikal na mundo kaysa sa kanya. Kinuha ni Maria ang kanyang telepono at naghanap sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang pangalan ni Dr. Elena Cruz. Lumaki sila sa parehong komunidad at nanatiling magkaibigan sa loob ng maraming taon. Si Elena ay naging isang respetadong medical director sa isang children's hospital. Hindi sila nag-usap sa loob ng ilang buwan, ngunit hindi nag-alinlangan si Maria. Tinawagan niya ito. Sumagot si Elena sa ikatlong ring. Sa una, nagpalitan sila ng mabilis na pagbati, ngunit dumiretso si Maria sa punto. Ipinaliwanag niya ang kakaibang aparato na ginagamit ni Lito at kung paano tila nagdudulot ito ng pagdurusa sa halip na tumulong. Binanggit niya ang kakaibang numero ng serial at ang pangalan ng Neurogen. Humingi ng larawan si Elena. Kaya kumuha si Maria ng ilang larawan mula sa iba't ibang anggulo at ipinadala ito. Pagkaraan ng ilang minuto, muling tumawag si Elena na may seryosong tono. Sinabi niyang hindi pa siya nakakita ng ganito. Nagtanong siya, sigurado ka bang ito ay ibinigay ng isang medikal na profesional? Nag-alinlangan si Maria. Iyon ang nakasulat sa kanyang file. Ngunit ngayon ay hindi ako sigurado. Sinabi ni Elena na agad niyang iimbestigahan ito. Kinabukasan, muling tumawag si Elena na may mas maraming pag-aalala sa kanyang boses. Nakipag-usap na siya sa ilang kasamahan at naghanap pa sa kanyang mga talaan ng ospital. Kinumpirma niya na ang Neurogen ay isang tunay na kumpanya, ngunit may kasaysayan ng pagkansela ng mga pag-aaral pagkatapos ng mga reklamo ng pasyente. Hindi ito isang karaniwang tagagawa at hindi kailanman naglunsad ng mga komersyal na aparato. Ang modelo na pag-aari ni Lito ay hindi inaprubahan ng anumang pangunahing ahensya ng medisina. Ang mas nakakabahala, sinabi ni Elena kay Maria na batay sa disenyo ng aparato, hindi ito mukhang isang standard na hearing aid. Naniniwala siya na maaari itong magpadala ng mga signal sa utak, hindi para tulungan ang pandinig, ngunit marahil ay guluhin ito. Hindi ito tumutulong sa kanya, sabi ni Elena. Maaaring sinasadyang pinapatay nito ang kanyang pandinig. Isang lamig ang tumakbo sa katawan ni Maria. Nagtanong siya ng mga katanungan na hindi niya inakala na itanong dati. Paano kung si Lito ay hindi kailanman naging bingi? Hindi agad sumagot si Elena. Sa huli ay sinabi niya, posible iyon.
Nakakita na ako ng mga kaso ng maling diagnosis dati, ngunit sa isang bagay na tulad nito, mahirap sabihin. Patuloy na inobserbahan ni Maria si Lito ng mabuti at idinokumento ang lahat. Paano siya tumugon kapag may at walang aparato? Paano siya tumugon sa tunog, ilaw, at paggalaw? Si Elena naman ay ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon sa medikal na mundo upang subukang hanapin ang pinagmulan ng aparato. Nakakita siya ng isang lumang artikulo na nakatago sa isang akademikong journal na nagbanggit ng kontrobersyal na pagsubok ng neurogen kung saan ang ilang mga bata ay binigyan ng prototype device bilang bahagi ng isang pag-aaral tungkol sa brain stimulation. Ang artikulo ay inalis mula sa internet, maraming taon na ang nakalipas, ngunit mayroon si Elena ng kopya na kanyang iningatan. Hindi nito binanggit ang mga pangalan ng pasyente, ngunit ang lokasyon ng pagsubok ay tumugma sa lugar kung saan ipinanganak si Lito. Nagsimulang repasuhin ni Maria ang file ni Lito at nakakita ng isang bagay na kakaiba. Ang orihinal na diagnosis ng permanenteng pagkabingi ay isinulat ng isang doktor. Walang pangalawang opinyon, walang bagong pagsusuri, walang pagsubok sa pandinig na ginawa pagkatapos ng puntong iyon. Ang aparato ay ipinakilala ng maaga at walang sinuman ang nagtanong. Mula noon, umupo muli si Maria sa kanyang mesa sa gabing iyon. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng kanyang mga tala ay nakakalat sa paligid niya. Lahat ng nahanap nila ni Elena ay tumuturo sa posibilidad ng pang-aabuso. Si Lito ay hindi lamang naunawaan ng mali sa emosyonal, kundi pati na rin sa pisikal. At kung ang aparatong ito ay binago ang kanyang pandinig sa loob ng maraming taon, at kung ang mga kakaibang pag-uugali na madalas na minarkahan bilang agresyon o kawalang tatag ay sa katunayan ay mga reaksyon sa mga mapaminsalang epekto ng aparato, ang ideya ay nakakagulat. Naalala ni Maria ang sandali nang matagpuan niya si Lito na umiiyak sa ilalim ng mesa, hawak ang aparato. Sinubukan na niyang sabihin ang isang bagay na walang sinuman ang gustong maglaan ng oras upang maunawaan. Ngayon na nagsisimulang magkabit-kabit ang katotohanan, alam ni Maria na nagbukas sila ng isang palaisipan na mas malaki kaysa sa inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa isang bata, ito ay tungkol sa isang kumpanya, isang pagkakamali, at isang buhay na hinubog ng tahimik na pagkakamali. At ngayon na nagsimulang hilahin ni Maria ang mga sinulid, walang daan pabalik, siya at si Elena ay gumawa ng isang tahimik na pangako na hanapin ang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano ito kalalim, nagpasya si Maria na hindi na siya makapaghihintay pa. Ang misteryo sa paligid ng kondisyon ni Lito ay matagal na, at habang mas natututo siya tungkol sa aparato, mas lalo siyang naghihinala. Sa isang tahimik na umaga, habang ang karamihan sa mga tauhan ay abala sa ibang lugar, naglagay siya ng ilang simpleng bagay sa playroom. Isang maliit na kampana, isang laruang tambol, isang music box at isang hanay ng mga makukulay na bloke na gumagawa ng ingay kapag inalog. Nais niyang subukan ang isang bagay na pangunahin. Nakaupo si Lito sa sahig, gumuguhit ng mga hugis sa papel. Ngumiti si Maria sa kanya. Pagkatapos ay mahinahon niyang itinuro ang hearing aid sa mesa. Nagbigay siya ng hudyat upang patayin ito. Nag-alinlangan siya ng isang segundo pagkatapos ay tumango. Nang patayin ang aparato, kinuha niya ang kampana sa likuran niya at mahinang pinatunog. Sa kanyang pagtataka, agad na lumingon si Lito. Natigilan siya. Pagkatapos ay pumalakpak siya ng 2 beses pa. Nagre-react siya. Bahagyang ngumiti siya na parabang nakarinig ng isang bagay na nakakatuwa. Mabilis na tumibok ang puso ni Maria. Hindi ito maaaring maging totoo. Si Lito ay nakaririnig. Nagpatuloy si Maria sa kanyang maliit na eksperimento nang maingat sa susunod na ilang minuto. Hindi niya gustong matakot o guluhin ito. Kaya ginawa niyang bahagi ng laro ang bawat tunog. Inalog niya ang mga bloke at inobserbahan kung paano siya lumingon sa direksyon nito. Sa bawat pagkakataon na pinagulong niya ang isang laruang kotse na may tunog, sinusundan niya ito ng tingin. Kapag mahina siyang nagsalita sa likuran niya,
Lumingon siya upang tumingin sa kanya, sinusubukang basahin ang kanyang mga labi, ngunit malinaw din na nagre-react sa tunog mismo. Ang pagtuklas ay tumama sa kanya ng husto. Hindi bingi si Lito, hindi siya kailanman naging bingi. Ang kanyang mga reaksyon ay hindi random. Ang mga ito ay natural, malinaw at pare-pareho. Nakaramdam siya ng halo ng kaginhawaan, galit at matinding kalungkutan. Ilang taon, nabuhay ang batang ito. Naniniwalang hindi siya nakaririnig, pinilit na gumamit ng aparato na marahil ay sumisira sa kanya, tinakpan ni Maria ang kanyang bibig, sinusubukang huwag umiyak. Si Lito, nang hindi nauunawaan, ay ngumiti lamang at pumalakpak nang gawin niya ito sa pag-aakalang bahagi ito ng laro. Ganti niya ng ngiti, ngunit sa loob, naramdaman niyang umiikot ang kanyang tiyan. Hindi ito himala, ito ay trahedya. Matapos magpakalma, umupo si Maria sa tabi ni Lito at tinulungan siyang magligpit ng mga laruan. Pinanood niya itong maglaro sandali, sinusubukang maunawaan kung paano hindi ito napansin ng ibang tao. Siguradong may nag-check na sa kanya dati, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga ulat. Paano sinabi ng bawat dokumento na huwag tanggalin ang aparato? Paano walang gumawa ng pagsusuri nang wala ito? Lahat ay tinanggap ang diagnosis, kasama na si Ricardo. Napagtanto ni Maria na hindi ito aksidenteng pagkakamali. Mayroong isang taong sinigurado na ang kondisyon ni Lito ay hindi kailanman kinuwestiyon. Nang hapon na iyon, habang si Lito ay natutulog, bumaba siya upang hanapin ang pangunahing kasambahay, si Aling Cora, na kasama na ng pamilya sa loob ng maraming taon. Kailangan ni Maria ng mga sagot at naniniwala siyang alam ni Aling Cora ang higit pa kaysa sa sinabi niya dati. Nakita niya ito sa kusina na nag-aayos ng mga supply. Aling Cora, sinimulan ni Maria sa mahinang boses. Kailangan kong magtanong ng isang mahalagang bagay tungkol sa hearing aid ni Lito. Huminto ang mas matandang babae sa kanyang ginagawa at mukhang hindi komportable. Nag-alinlangan si Aling Cora bago magsalita. May mali ba sa iyon? Tanong nito, sinusubukang magtunog na kalmado. Hindi nag-aksaya ng oras si Maria. Ipinaliwanag niya ang nakita niya. Paano tumugon si Lito sa mga tunog kahit wala ang aparato. Namutla ang mukha ni Aling Cora. Ibaba niya ang kanyang boses at tumingin sa paligid upang matiyak na walang ibang tao sa malapit. Hindi mo dapat sinubukan iyon, bulong niya. Mahigpit kaming inutusan na huwag itong tanggalin kahit sandali. Sumimangot si Maria. Sino ang nagsabi sa inyo? Iniiwasan ni Aling Cora ang kanyang tingin. Ang mga doktor nila ang nagsabi na bahagi iyon ng kanyang pag-aalaga. Sinabi nila na mapanganib na tanggalin ito. Itiniklop ni Maria ang kanyang mga braso, tumataas ang kanyang pagkadismaya. Mapanganib para kanino, Aling Cora? Dahil nakakita ako ng isang batang nakaririnig ng maayos kapag wala ang bagay na iyon sa kanyang tenga. Mukhang nahati ang kasambahay. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang alam ko lang ay nagbigay sila ng direktang utos kay Ginoong Ricardo. Sinunod niya ang lahat ng sinabi nila. Walang sino man sa amin ang pinapayagang magtanong tungkol dito, kaya lahat ay sumunod lang. Walang nagtanong kung bakit nagkakasakit o natatakot ang bata sa tuwing isinusuot niya ito. Yumuko si Aling Cora. Ang pagkakasala ay nakasulat sa buong mukha niya. Oo, nagtanong kami. Sabi niya ng mahina, ngunit sa tuwing may nagsasabi ng kahit ano, siya ay tinatanggal sa trabaho. Sinabi ng mga doktor na normal ang mga reaksyon niya, na bahagi iyon ng pag-adjust kapag sumali ang mga bagong tauhan at nagtanong tungkol sa proseso, sila ay pinalitan. Nangyari iyon ng higit sa isang beses. Nakakita na ako ng mga taong tinanggal sa trabaho dahil sa mas kaunti pa, umupo si Maria sa harap niya, naramdaman ang kanyang galit na kumukulo. Hindi ito pag-aalaga. Sabi niya ng matigas, ito ay pang-aabuso. Pinaniwala nila tayong lahat na siya ay sira. Padahal hindi. Kinuskos ni Aling Cora ang kanyang noo at napabuntong hininga. Marahil tama ka, ngunit sinabi sa amin na ito ay para sa kanyang kaligtasan, na ang aparato ay nagpoprotekta sa kanya.
sa isang paraan. Hindi ko kailanman naintindihan kung paano, ngunit hindi ako nagtanong. Hindi ko gustong mawala ang trabaho ko. Tinitigan siya ni Maria ng matindi. Napagtanto kung gaano kalalim ang manipulasyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Maria. Umupo siya sa tabi ng kanyang bintana, pinapanood ang malalabong ilaw ng lungsod sa malayo, inuulit ang lahat sa kanyang isip. Ang mga piraso ay nagsisimulang magkabit-kabitan. Ang pagkabingi ni Lito, ang kanyang kalungkutan sa aparato, ang katahimikan sa bahay, at ang kakaibang koneksyon sa Neurogen. Inisip niya kung ano ang sinabi ni Elena tungkol sa mga eksperimento ng kumpanya at ang ideya na ang pandinig ni Lito ay sinasadyang binago o hinarangan ay bumabagabag sa kanya. Hindi ito simpleng pagkakamali sa medisina. Mayroong isang taong sinadyang ginawa ito at kumikita sila mula rito. Naisip niya ang mga dokumento, mga kontrata, mga peking medikal na talaan, lahat ng kasinungalingan na nagtayo ng peking kwento tungkol sa batang bingi na ito. Samantala, si Lito ay nabuhay na nakakulong sa isang katahimikan na hindi kailanman naging kanya. Nakaramdam si Maria ng halo ng galit at determinasyon sa loob niya. Tumingin siya sa kanyang silid kung saan siya natutulog ng mahimbing sa pagkakataong ito at bumulong sa sarili. Ginagamit nila siya. Ngayon higit sa dati alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumitaw. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dito. Kung gusto mo ng ganitong uri ng nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Petty Kenangan. Nag-a-upload kami ng 2 video araw-araw at i-like ang video na ito kung nagustuhan mo ang kwento at isulat sa komento kung saan ka galing at anong oras mo kami pinakikinggan at walang daan pabalik. Si Dr. Elena Cruz ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang kanyang mesa ay puno ng mga papel, mga printout at mga tala. Pagkatapos ng tawag mula kay Maria, hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kakaibang hearing aid at ang pangalan ng Neurogen. Nakakita na siya ng kahina-hinalang mga kumpanya dati, ngunit may isang bagay tungkol sa kumpanyang ito na tila mas masama. Sa loob ng ilang araw, inilaan ni Elena ang bawat libreng oras niya sa pagsisiyasat sa kumpanya. Ginamit niya ang kanyang akses sa ospital, nakipag-ugnayan sa mga pribadong forum at naghukay sa mga naka-archive na medikal na journal. Dahan-dahan, isang pattern ang nagsimulang lumabas. Ang Neurogen ay dating bahagi ng isang lihim na proyekto maraming taon na ang nakalipas na nakatuon sa neuromodulation sa mga bata. Ang pagsubok ay itinago sa likod ng malalabong termino tulad ng auditory correction trials at cognitive support therapy. Ang pinakamasamang bahagi ay ang pagtuklas ng isang pamilyar na pangalan sa isa sa mga pinakalumang ulat, Dr. Alfonso Gomez. Siya ang parehong tao na nag-diagnose kay Lito bilang bingi. Nanginginig ang kamay ni Elena habang nagbabasa pa. Si Gomez ay naimbestigahan na dati sa ibang bansa dahil sa pagbabago ng mga medikal na talaan at maling pag-uulat ng mga resulta ng pagsubok. Naglaho siya sa publiko hanggang ngayon. Ipinadala ni Elena ang lahat ng kanyang nahanap kay Maria sa isang file ng paglilipat. Binasa ni Maria ang bawat pahina na may tumataas na takot. Ang mga ulat ay malinaw. Si Gomez ay nakipagsosyo sa Neurogen upang subukan ang mga eksperimental na aparato sa mga menor de edad nang walang tamang pahintulot. Ipinapakita ng mga dokumento na maraming bata ang nakaranas ng mga epekto, pagkahilo, sakit ng ulo, pagkabalisa, ngunit ang mga ito ay tinanggal sa mga opisyal na talaan. Ang ilang mga bata ay binigyan ng maling diagnosis upang bigyang katwiran ang paggamit ng aparato. Hindi si Lito ang nag-iisang biktima, ngunit marahil siya ang nag-iisang gumagamit pa rin ng aparato. Nasusuka si Maria. Ipinaliwanag nito ang lahat, ang mabilis na diagnosis, ang utos na huwag kailanman tanggalin ang hearing aid, at ang pagtanggi ng mga tauhan sa bahay. Mayroong isang taong nagpoprotekta sa trabaho ni Gomez na ikinulong si Lito sa isang maling pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon. Hindi maniwala si Maria na nangyayari ito sa harap ng kanyang mga mata. Habang sinusuri ang mga file,
Alam niyang hindi na ito tungkol lamang sa pagtulong sa isang bata. Ito ay tungkol sa paglalantad ng isang sistema na nagnakaw ng boses ni Lito at marahil pati na rin ang boses ng iba. Sa kabila ng kadiliman sa likod ng tabing, isang bagay na maganda ang nagsimulang mangyari sa pagitan ni Maria at Lito. Araw-araw, lumalakas ang kanilang koneksyon. Sa nakapatay na aparato, si Lito ay tila mas kalmado at mas bukas. Hindi na siya madalas nagugulat. Maingat niyang inoobserbahan si Maria at nagsimulang tumugon ng mas malinaw sa kanyang mga ekspresyon at kilos. Ipinakilala ni Maria ang mga laro kung saan sila ay nagtutugma ng mga larawan sa mga bagay at mabilis na lumipat sa pagguhit ng mga pangunahing emosyon. Masaya, malungkot, takot, nasasabik, mabilis na naintindihan ni Lito. Nagsimula siyang magturo sa mga mukha na tumutugma sa kanyang nararamdaman. Tinuruan din siya ni Maria ng mga simpleng galaw upang sabihing hindi na at tumigil na. Habang mas nagtutulungan sila, mas lalong tumugon si Lito. Kumikinang ang kanyang mga mata kapag pumapasok si Maria sa silid. Ngumiti siya kapag tumawa siya. Nagsimula pa siyang umaawit paminsan-minsan, mahina at nag-aatubili, ngunit ito ay tunog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Lito ay hindi tinuring na problema. Siya ay nakikita bilang isang tao. Alam ni Maria na ang tiwala ay nangangailangan ng oras, ngunit sa wakas ay pinahintulutan ni Lito ang isang tao na pumasok, ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabago. Nang walang kaalaman ni Maria, ang kanyang trabaho kay Lito ay nakakuha ng atensyon. Isang hapon, habang tinutulungan si Lito na magtayo ng tore ng mga bloke, nakita niya ang isa sa mga senior na tauhan sa malapit na nagmamasid sa kanila ng masyadong malapit. Ang kanyang pangalan ay G. Ben, ang pinuno ng bahay, isang lalaking kasama na ng pamilya sa loob ng maraming taon. Bihira siyang direktang nagsasalita kay Maria, ngunit palaging tila malayo at hindi sumasang-ayon. Araw na iyon ay nanatili siyang mas matagal kaysa karaniwan, nagtatala sa isang clipboard at nagtatanong ng mga kakaibang tanong. Pagkatapos, natagpuan ni Maria ang kanyang aparador ng supply na nakalak at ang kanyang schedule ay bahagyang nagbago nang walang paunawa. Sa una ay inakala niyang ito ay pagkakamali, ngunit nagpatuloy ito. Isang gabi narinig niya si G. Ben na nakikipag-usap sa telepono sa pasilyo. Mahina siyang nagsasalita, ngunit binanggit ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Lito at ang salitang pagkagambala. Kumapit ang kanyang dibdib, napagtanto niya na may nagmamasid sa kanya. Sinusubaybayan ang kanyang ginagawa kay Lito. Hindi nila gusto ang kanyang pag-unlad. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan. Mayroong isang taong gustong umalis siya. Sinubukan ni Maria na manatiling kalmado. Ayaw niyang maramdaman ni Lito ang kanyang takot, ngunit nagsimula siyang maging mas maingat. Gumawa siya ng mga backup ng lahat ng kanyang mga tala, nagtago ng mga kopya ng mga natuklasan ni Elena, at umiwas sa pagsasalita ng malakas malapit sa mga tauhan na hindi niya pinagkakatiwalaan. Kasabay nito, sinisigurado niyang nananatiling matatag ang kanyang ugnayan kay Lito. Ngumiti siya, naglaro, at pinananatiling normal ang lahat sa labas, ngunit sa loob, naghahanda siya para sa pinakamasama. Isang gabi ay nakakita siya ng isang nakaimprentang babala na nakasiksik sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan, tanging isang linya. Masyado kang malapit, itigil mo na ngayon. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Inilak niya ang pinto at umupo malapit sa bintana, hawak ang kanyang telepono. Alam niyang nangangahulugan ito na ang kanyang investigasyon ay tumama sa isang sensitibong lugar. Ang sinuman na nagtatakip ng katotohanan ay ayaw itong mabunyag. Ngunit si Maria ay hindi na ang parehong tao noong una siyang dumating. Hindi na siya isa lamang kasambahay. Siya ay isang tagapagtanggol at hindi mahalaga kung sino ang sumusubok na patahimikin siya, hindi siya aatras. Ang pagpilit ay patuloy na tumataas. Nagsimulang limitahan ni G. Ben ang kanyang access sa mga ulat ni Lito. Ang ilang mga regular na gawain sa paglilinis ay inilipat na nagbibigay sa kanya ng mas kaunting oras sa bata. Nilampasan ito ni Maria
sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang oras sa pahinga at tanghalian upang ipagpatuloy ang kanyang mga sesyon. Nagpanggap siya na walang mali, ngunit sa loob ay laging alerto, palaging nagmamasid. Isang hapon, nakita niya si G-Ben na nakikipag-usap sa isang tao sa isang itim na kotse sa labas ng bahay. Hindi sila nagkamay, nagbigay lamang ng folder, nag-usap ng saglit at umalis. Alam ni Maria sa oras na iyon na ito ay lumampas na sa bahay, ito ay mas malaki. May nagpoprotekta kay Gomez at Neurogen at ang mga natuklasan ni Maria ngayon ay isang banta. Gayunpaman, nang makita si Lito na tumatawa habang naglalaro sa laruang hayop, ipinaalala niya sa sarili kung bakit niya ito sinimulan. Siya ang dahilan. Nakita niya itong nagbabago mula sa isang natatakot at tahimik na bata tungo sa isang bata na ngumiti at umaabot. Ano man ang mangyari sa susunod, ipinangako ni Maria sa kanyang sarili na hindi siya titigil. Ang katotohanan ay nasa labas at titiyakin niyang maririnig ito. Si Ricardo Reyes ay umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pinaikli ang kanyang business trip matapos kansilahin ng kliyente ang isang pulong sa huling minuto. Huli na nang huminto ang kanyang kotse sa tapat ng bahay. Pagod. Ngunit sa isang kalmadong kalooban, pumasok siya nang hindi nag-aanunsyo. Plano niyang dumiretso sa kanyang opisina. Ngunit habang dumadaan sa pasilyo malapit sa playroom, huminto siya sa isang bahagyang bukas na pinto. Nakita niya si Maria na nakaupo sa sahig kasama si Lito. Hindi sila nagsasalita, hindi bababa sa malakas na boses. Gumagamit si Maria ng kanyang kamay, ng dahan-dahan at gumagawa ng mahinang hudyat sa hangin. Pinanood siya ni Lito ng mabuti. Pagkatapos ay ginaya ang kanyang mga hudyat, nanigas ang mukha ni Ricardo. Para sa kanya, tila nagtuturo siya kay Lito ng isang bagay na salungat sa lahat ng itinuro ng doktor. Hindi siya huminto upang magtanong. Pumasok siya ng malakas at matigas na boses. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Maria ay tumayo ng nabigla. Hindi naghintay si Ricardo ng paliwanag. Tapos ka na dito. Kunin mo ang gamit mo. Tinatanggal ka sa trabaho. Sigurado siya na sobra na ang ginawa niya. Nilalabag ang mga medikal na alituntunin at nakikialam sa kondisyon ni Lito. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw niya. Hindi ka doktor? Tinitigan ni Maria si Lito na ngayon ay natigilan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nasa gitna ng isang hudyat, nalilito sa biglaang pagbabago. Nagkamali ka ba? Tanong niya ng mahinahon. Ngunit itinuro ni Ricardo ang pinto. Ngayon, walang ibang pagpipilian. Tahimik na kinuha ni Maria ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay. Nang gabing iyon, nakita ni Lito siyang umalis mula sa bintana. Walang emosyon ang kanyang mukha, hindi niya maunawaan kung bakit siya umalis. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ricardo. Patuloy niyang inaalala ang eksena. Ang paraan ng pagtugon ni Lito, ang paraan ng paggaya niya sa mga hudyat ni Maria, ang paraan na tila mas konektado siya kaysa sa nakita kailanman ni Ricardo. Mayroong isang bagay na hindi nagtugma. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimulang magtanong si Ricardo ng mga tanong na hindi niya kailanman pinangahasang itanong. Posible bang mali ang lahat ng sinabi nila tungkol kay Lito? Pagkatapos ng hating gabi, hindi na siya nakapagpahinga. Tahimik na pumasok si Ricardo sa silid ni Lito. Ang bata ay natutulog. Ang kanyang maliit na katawan ay nakakubli sa ilalim ng kumot. Ang hearing aid ay nasa bedside table. Matagal na tinitigan ito ni Ricardo at pagkatapos ay dahan-dahan itong kinuha. Naalala niya ang mahigpit na tagubilin, huwag kailanman tanggalin ang aparato. Laging isuot, bahagi iyon ng pag-aalaga kay Lito. Ngunit ngayon, ay hindi na sigurado si Ricardo. Umupo siya, inilagay ang aparato sa tabi, at kinuha ang isang lumang music box mula sa aparador. Inikot niya ito, nagpigil ng hininga, at hinayaang tumunog ang mahinang melodiya. Bahagyang gumalaw si Lito at pagkatapos ay lumingon patungo sa tunog. Naramdaman ni Ricardo na sumisikip ang kanyang dibdib.
Kinuha niya ang isang laruang may kampana at mahinang inalog ito. Muli, ikiniling ni Lito ang kanyang ulo patungo dito. Pagkatapos, halos pabulong, nagsalita si Ricardo, Lito, at lumingon si Lito upang tingnan siya. Nanigas si Ricardo, nahulog ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang kanyang anak ay nakarinig sa kanya, hindi niya ito inisip. Ito ay totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo. Sa mahabang panahon, naniwala siyang si Lito ay bingi, hindi maabot, nakakulong sa isang mundo ng katahimikan. Sinabi sa kanya ng mga doktor, kinumpirma ito ng mga espesyalista at tinanggap niya ito nang walang pagtatanong. Ngunit ngayon sa katahimikan ng silid ng kanyang anak, lahat ay gumuho. Tinakpan ni Ricardo ang kanyang mukha at umiyak, hindi sa katahimikan, kundi sa malalim na hikbi na nagmula sa maraming taon ng sakit, pagkakasala at pagtanggi. Iniisip niya ang lahat ng oras na iniiwasan niya si Lito, lahat ng oras na hindi siya nagtangkang kumilos, lahat ng nawalang sandali. Sinubukan ng kanyang anak na makipag-usap at walang nakinig. Nanatili si Ricardo sa silid sa loob ng maraming oras, nakaupo sa tabi ng kama ni Lito, nakatingin sa kanya habang natutulog. Nang magsimulang sumikat ang araw, alam ni Ricardo kung ano ang dapat niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono na may nanginginig na kamay at tinawagan ang huling numero na inakala niyang tatawagan niya muli. Nang sumagot si Maria, may sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pakiusap, kailangan ko ang tulong mo." Mukhang maingat siya, hindi sigurado kung ano ang aasahan. Sinalubong siya ni Ricardo sa pintuan. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa sa naririnig niya dati. "Nakita ko ito," sabi niya. "Lahat ng sinabi mong totoo ay totoo." Hindi sinabi ni Maria, "Nasabi ko na sa iyo." Hindi siya nagpakita ng galit o pagkadismaya. Tinanong lang niya. Tapos ngayon, ano na? Dinala siya ni Ricardo sa kanyang study kung saan sila umupo at nagsimulang mag-usap. Ipinakita niya ang mga medikal na file ni Lito. Ang mga file na hindi niya kailanman tiningnan ng malalim noon. Ipinaliwanag ni Maria ang natuklasan niya kay Dr. Elena at kung paano ang aparato ay marahil ay idinisenyo upang harangan ang pandinig ni Lito sa halip na suportahan ito. Gumawa sila ng timeline kung kailan naganap ang diagnosis, kung sino ang kasangkot, kung paano inutusan ang mga tauhan sa bahay na sumunod sa mahigpit na utos. Lahat ay tumuturo kay Dr. Alfonso Gomez at ang koneksyon niya sa Neurogen. Habang mas marami silang tinitingnan, mas naging malinaw, hindi ito pagkakamali. May gumawa nito kay Lito nang sinasadya. At ngayon ay kailangan nilang itama ito. Nalulula si Ricardo sa pagkakasala, ngunit pinaalalahanan siya ni Maria na may hinaharap pa si Lito at maaari silang lumaban para sa kanya. Magkasama silang nagsimulang magplano para sa susunod na hakbang. Ginamit ni Ricardo ang kanyang mga koneksyon sa negosyo upang makahanap ng mga abogado na dalubhasa sa medical malpractice at corporate corruption. Patuloy na nakikipagtulungan si Maria kay Dr. Elena, nangongolekta ng ebidensya tungkol sa nangyari. Nagkasundo silang panatilihing tahimik ang lahat sa ngayon. Kung malaman ni na Gomez o Neurogen ang investigasyon, baka subukan nilang takpan ang kanilang mga bakas. Samantala, bumalik si Maria sa pag-aalaga kay Lito. Sumali si Ricardo sa kanila nang mas madalas, nagmamasid, nag-aaral at kahit na sinusubukan ang mga hudyat sa sarili niya. Nalito si Lito sa simula, ngunit natuwa na bumalik si Maria. At nang sinubukan ni Ricardo na makipag-usap, ngumiti si Lito. Tunay na ngumiti na parabang nakita niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Nagsimula pa lang ang plano at mapanganib ang daan sa unahan. Ngunit may nagbago. Sa unang pagkakataon, hindi tumatakas si Ricardo sa katotohanan. Hinarap niya ito. Handa na siyang lumaban para kay Lito at para sa mga taon na nawala sa patnubay ni Dr. Elena. Ginawa ni Ricardo ang unang legal na hakbang laban sa Neurogen. Sa kanyang rekomendasyon,
Nakipag-ugnayan siya sa isang pinagkakatiwalaang legal team na may karanasan sa corporate investigation at medical malpractice. Nang repasuhin ng mga abogado ang mga file, malinaw ang kanilang reaksyon. Hindi lang ito kaso ng medical malpractice. Ito ay isang pattern ng pang-aabuso. Gamit ang kanyang impluensya, nag-ayos si Ricardo ng mga pribadong pagpupulong sa mga investigador ng PNP-CIDG. Hindi siya dumating bilang isang negosyante na nagpoprotekta sa kanyang imahe. Dumating siya bilang isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak. Ibinigay niya ang bawat file, larawan at email na nakolekta ni Maria at Dr. Elena. Sa loob lamang ng ilang araw, isang formal na kasong kriminal ang binuksan at ang mga investigador ay nagsimulang tahimik na subaybayan ang mga aktibidad ng Neurogen at nag-cross-check ng mga record ng pasyente. Hindi nagtagal bago lumabas ang katotohanan. Mas maraming bata ang natagpuan sa buong bansa na may katulad na mga aparato, hindi pangkaraniwang mga modelo, hindi nakarehistro sa FDA at nauugnay sa Neurogen. Ilang pamilya ang hindi kailanman nagtanong tungkol sa aparato. Ngayon, lahat ay magbabago. Mabilis na sumabog ang balita nang maging pampubliko ang investigasyon. Binaha ng mga reporter ang mga istasyon ng TV na may mga headline tungkol sa mga eksperimental na aparato na ipinasok sa mga bata at illegal na neuromodulation trials. Ang mga larawan ng aparato na katulad ng ginamit ni Lito sa loob ng maraming taon ay ipinakita sa mga screen sa buong bansa. Ang mga magulang ay lumabas na galit at nalilito. May ilan na humihingi ng sagot. Ang iba naman ay kinasuhan ang mga kumpanyang kasangkot. Naghukay ang media sa background ni Dr. Alfonso Gomez, inilalantad ang mga nakaraang kontrobersiya at mga naunang investigasyon sa ibang bansa na tahimik na isinara. Ang klinika na nag-diagnose kay Lito ay halos sarado ng magdamag matapos matuklasan ng mga autoridad ang binagong talaan at pinansyal na koneksyon sa Neurogen. Ang kumpanya mismo ay naglabas ng malalabong pahayag na itinanggi ang anumang pagkakamali, ngunit hindi ito nagtagal. Nakuha na ng legal team ni Ricardo ang mga kopya ng mga lagdaang kontrata at mga internal memo na nagpapakita na ang tubo ay inuuna kaysa sa kaligtasan ng pasyente. Si Gomez, na dating respetado, ay naging wanted. Sinubukan niyang umalis sa bansa, ngunit nahuli sa Ninoy Aquino International Airport bago pa man siya makasakay sa eroplano. Siya ay inaresto at ikinulong sa mga akusasyon ng pandaraya, paglalagay sa panganib ng mga menor de edad at sabwatan. Habang pinapanood ng labas na mundo ang iskandalo, si Maria ay nanatiling nakatuon kay Lito. Pinapanatili niyang matatag ang kanyang routine, tinitiyak na ang kaguluhan sa labas ay hindi nakakaabala sa kanyang pagunlad. Ang mga sesyon ng therapy ay naging mas regular na ngayon, pinamumunuan ng mga profesional na tunay na nakakaunawa sa kanyang mga pangangailangan. Sa tulong ni Maria, natutong muling magtiwala si Lito. Gumawa siya ng mga card na may mga larawan at salita, gumagamit ng mga laro ng tunog at nagsasanay ng mga pangunahing pangungusap araw-araw. Dahan-dahan siyang tumutugon, ngunit pare-pareho. Isang umaga habang tinutulungan siya ni Maria na magbihis, tinitigan siya ni Lito at nagsalita sa isang mahinang boses, "Mama." Natigilan si Maria. Lumingon siya sa kanya. Hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Ngunit ngumiti si Lito at sinabi ito muli ng mas malinaw sa pagkakataong ito. "Mama." Ito ang unang tunay na salitang binigkas niya. Lumuhod siya at niyakap siya, pinipigilan ng mga luha. Mula noon, ang salitang iyon ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ginagamit niya ito upang aliwin ang sarili, upang makuha ang atensyon, at dahil lang sa nagpapasaya dito, ito ay salitang pinili niya at hindi siya itinatama ni Maria. Hinayaan niya itong tawagin siya sa kung ano ang nararamdaman niyang tama para sa kanya. Nagsimulang magbago ang kapaligiran sa loob ng bahay. Hindi na ito naramdaman bilang isang lugar na puno ng katahimikan at distansya. Si Ricardo ngayon ay ganap na kasali, nakikipagsama kina Maria at Lito tuwing umaga para sa almusal.
Hindi na siya nagtatago sa likod ng trabaho o mga pulong. Sa halip, nagtatanong siya, nakikilahok sa mga laro, at kahit na tumutulong kay Lito sa kanyang mga pagsasanay sa pag-aaral, sa simula ay hindi siya tiyak sa sarili niya, natatakot na gumawa ng mali, ngunit sinusuportahan siya ni Maria at dahan-dahan ay lumalaki ang kanyang kumpiyansa. Napansin din ng mga tauhan sa bahay ang pagbabago. Ang mga silid na dating sarado ay bukas na ngayon. Ang mga laruan ay nakakalat sa sala. Mahinang musika ang naririnig sa background. Tawanan. Ang tunay na tawanan ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Si Maria ay nanatiling sentro ng lahat. Ginagabayan si Lito sa bagong yugto ng buhay na ito habang tinutulungan si Ricardo na umangkop sa papel ng ama. Ang malamig at walang laman na bahay, kung saan nanahan ang sakit sa loob ng napakatagal na panahon, ay nagsimulang maging parang tahanan ng isang pamilya. Hindi perpekto, ngunit nagpapagaling. Sa unang pagkakataon, si Lito ay may katiyakan, pagmamahal, at isang tinig na, sa wakas ay narinig ng mga tao. Habang umuusad ang kaso sa korte, mas maraming katotohanan ang nabunyag. Ang mga pamilya mula sa iba't ibang probinsya ay nagbigay ng patotoo, kinilala ng mga medikal na tauhan na sila ay pinilit o binayaran upang manahimik. Ang mga executive ng Neurogen ay ipinatawag upang magpatotoo at si Gomez ay nahaharap sa isang mahabang listahan ng mga akusasyon. Ginamit ni Ricardo ang kanyang impluensya hindi lamang upang suportahan ang kaso, kundi upang itaas ang kamalayan. Nagbigay siya ng mga panayam hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Ipinaliwanag niya kung paano niya dating binaliwala ang mga palatandaan, kung paano siya binulag ng kanyang sakit, at kung paano siya tinulungan ni Maria na buksan ang kanyang mga mata. Nangako siyang magbigay ng pondo upang suportahan ang mga bata na may kapansanan sa komunikasyon at upang matiyak na walang bata ang mapagsasamantalahan tulad ni Lito. Ang kanyang pangalan na dating nauugnay sa katahimikan at emosyonal na distansya, ngayon ay nauugnay sa katarungan at reforma. Si Maria ay nanatili sa labas ng spotlight, mas gusto niyang ituon ang pansin kay Lito, ngunit hindi kailanman hinayaan ni Ricardo na makalimutan ang kanyang papel. Sa bawat panayam ay binabanggit niya ito, hindi lang niya iniligtas ang aking anak, sabi niya minsan, iniligtas din niya ako. Naging isang bagay siyang mas malaki. Sinusuportahan niya si Lito nang walang ibang tao ang gumawa nito. Lumaban siya sa takot, isinasapanganib ang kanyang kaligtasan at hinamon ang mga makapangyarihan para lamang protektahan ang isang bata na hindi niya pag-aari. Pinanood siya ni Ricardo araw-araw at napagtanto na siya ang dahilan kung bakit nagbago ang kanilang buhay. Hindi na ito tungkol sa pasasalamat, ito ay tungkol sa pagmamahal at paggalang. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Hindi na siya naglalakad sa pasilyo ng tahimik. Hindi na niya tinitingnan si Lito bilang isang masakit na paalala. Nakikita niya ito bilang isang anak na puno ng buhay at pag-asa. At nang tumingin siya kay Maria, hindi siya nakakita ng empleyado. Nakita niya ang isang babaeng nagdala ng liwanag sa kanilang buhay. Habang nagpapatuloy ang paglilitis at tumutugon ang mundo sa iskandalo. Sa loob ng dating tahimik na bahay, sa wakas ay nabubuo ang isang pamilya, hindi perpekto, hindi pinlano, ngunit totoo. At iyon, para kay Ricardo, ay nangangahulugan ng lahat. Sa isang tahimik na hapon, ang hardin sa likod ng bahay ay tahimik at payapa. Maliwanag ang langit at nagbibigay ang araw ng malambot na liwanag sa damo at mga bulaklak. Nakaupo si Maria sa isang bangko malapit sa maliit na fountain, pinapanood si Lito habang siya ay nangongolekta ng mga bato at dahon. Inayos niya ang mga ito nang maingat sa daanan. Siya ay nakatuon, bahagyang nakangiti. Ipinagmamalaki ang maliit na koleksyon na kanyang binuo. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya siya upang matiyak na siya ay nagmamasid. Ngumiti siya sa bawat pagkakataon, tumango at binigyan siya ng thumbs up.
Pagkatapos ng maikling pagtigil, tumayo si Lito, naglakad patungo sa kanya at umupo sa tabi niya sa bangko. Tinitigan niya ng mabuti, bahagyang iniling ang kanyang ulo. "Mama," sabi niya, nang mahina. Natigilan si Maria, pinipigilan ang kanyang hininga. Tinitigan niya na may malalaking mata. "Mama," inulit niya ng mas may kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Inabot niya ang kamay at hinila siya sa isang yakap. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay tila iba, tila panghuli. Totoo. Mula sa terrace, pinapanood sila ni Ricardo. Hindi niya sinubukang sumilip. Gusto lang niyang makita silang magkasama. Sa loob ng ilang linggo, nakita niya ang ugnayan sa pagitan ni Maria at Lito na lumalakas. Ngunit nang marinig si Lito na nagsabing, "Mama," may tumama ng malalim sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at lumapit sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay hindi sigurado kung paano magsalita. Tumingala si Maria. Nang makita siyang papalapit, pinupunasan ang kanyang mga luha, ngunit hindi binitawan si Lito. Umupo si Ricardo sa tabi niya sa katahimikan sa loob ng ilang segundo at sa wakas ay sinabi, "Ako ay makasarili." Hindi agad sumagot si Maria, hinayaan niya itong magpatuloy. "Hindi ko pinahintulutan ang sarili ko na mahalin siya. Hindi ko kaya. Sa tuwing titingnan ko si Lito, nakikita ko siya at sinisisi ko siya nang hindi ko namamalayan. Sinisisi ko ang sanggol para sa isang bagay na hindi niya ginawa." Bahagyang pumutok ang kanyang boses. Nawala ako sa lahat. Tinitigan siya ni Maria ng mabuti, pinipili ang kanyang mga salita. Hindi kailanman humingi ng pagiging perpekto si Lito. Kailangan lang niya ang kanyang ama sa tabi niya. Tiningnan niya si Lito, na ngayon ay muling nag-aayos ng mga dahon sa isang bilog sa bangko. "Akala ko tama ang ginagawa ko sa paglayo," sabi ni Ricardo. "Akala ko pinoprotektahan ko siya mula sa aking sakit, ngunit ang ginawa ko ay pinaramdam ko lang sa kanya na nag-iisa." Tumango si Maria. "Hindi mo mababago ang nakaraan, Ricardo, ngunit maaari kang narito ngayon." Tumingin siya sa lupa, nahihiya, ngunit nagpapasalamat sa kanyang katapatan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sinabi, "Ginawa mo ang lahat ng dapat kong gawin. Nakita mo siya, lumaban ka para sa kanya. Hindi ka kailanman sumuko sa kanya." Bumuntong hininga si Maria. "Hindi ko ito nakita bilang isang obligasyon. Nakita ko ito bilang isang bata na nangangailangan ng pagmamahal at ibinigay ko lang kung ano ang kaya ko." Tumango si Ricardo ng dahan-dahan. Higit ka pa sa kanyang tagapag-alaga. Si Maria ay naging kanyang ina sa lahat ng kahulugan ng salita. Pagkatapos ay lumingon si Ricardo kay Maria. "May iniisip ako sa loob ng ilang panahon," sabi niya ng dahan-dahan. "Hindi kasal. Hindi iyon ang pinag-uusapan ko, ngunit may mahalaga." Itinaas ni Maria ang kanyang kilay, nakikinig. Nagpatuloy si Ricardo. "Gusto kong maging legal na tagapag-alaga ka ni Lito, hindi upang palitan ako, ngunit kasama ko." Kumurap si Maria na nagulat. "Seryoso ka ba?" Tumango si Ricardo. Nararapat malaman ni Lito na pag-aari siya ng isang taong hindi lang basta inilipat o binabantayan ng isang taong binabayaran upang naroroon. Naging kanyang ina ka na sa lahat ng paraan. Gusto kong maging opisyal iyan. Gusto kong maramdaman niyang ligtas siya. Talagang ligtas sa ating dalawa. Hindi alam ni Maria kung ano ang sasabihin sa una. Muli niyang tiningnan si Lito. Ngayon siya ay tumatawa, nakatuon sa maliit na bahay na gawa sa mga sanga. "Hindi natin papalitan ang kanyang ina," dagdag ni Ricardo. "Alam kong bumubuo tayo ng isang bagay na bago, isang bagay na totoo." Tumango si Maria, nang dahan-dahan na may mga luha sa kanyang mga mata muli. "Oo," bulong niya. "Oo, gusto ko rin iyan. May mga papeles na kailangang punan, mga background check na kailangang gawin, at legal na wika na kailangang tapusin." Ngunit sigurado si Ricardo sa kanyang desisyon. Hindi niya ito ginagawa dahil lang sa pagkakasala. Ginagawa niya ito dahil sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata sa kung ano ang mahalaga.
Samantala, naghanda si Maria ng isang maliit na pagdiriwang para kay Lito sa kusina. Hindi malaki. Ang kanyang mga paboritong pagkain lang, ilang papel na palamuti at ilang mga lobo. Nang pumasok si Lito at nakita ito, kumislap ang kanyang mga mata. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa mga papeles o legal na katayuan. Ang alam lang niya ay ang 2 taong nag-aalaga sa kanya ay naroon ng magkasama at masaya. Nang gabing iyon, matapos siyang makatulog, umupo sina Maria at Ricardo sa katahimikan sa sala. Hindi sila nagsasalita ng marami, hindi na nila kailangan. Mayroong tahimik na pag-unawa. Ngayon ang kanilang pamilya, kahit na hindi karaniwan, ay nabuo sa wakas. Sa mga sumunod na araw, patuloy na umunlad si Lito. Mas marami siyang nagsasalita, mas nakikilahok, at mas kaunti ang takot. Si Maria ay nanatiling kanyang tagapag-aliw, kanyang gabay, at ngayon ay opisyal na isa sa kanyang mga tagapag-alaga. Si Ricardo ay lalong naging kasali. Naroroon araw-araw. Hindi lamang bilang ama, kundi bilang isang taong gustong maging mas mahusay. Dumalo sila sa mga sesyon ng therapy, ng magkasama, gumagawa ng mga desisyon bilang isang koponan, at dahan-dahang ipinakilala si Lito sa mga bagong karanasan sa labas ng bahay. May mga hamon, oo, may mga sandali kung kailan bumalik ang takot o nahihirapan si Lito na ipahayag ang sarili, ngunit mayroon ding tawanan, init at pagkakapare-pareho. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Lito, alam niya ang pakiramdam ng pagiging pinili hindi sa pamamagitan ng puwersa o pagkakataon, ngunit sa pamamagitan ng intensyon. Si Maria ay nandoon mula pa sa simula, lumalaban para sa kanya nang walang ibang tao ang gumawa nito. At ngayon si Ricardo ay humakbang pasulong, hindi lamang bilang isang ama, kundi bilang isang taong handang matuto at lumago. Kasama nila, hindi nila sinusubukang gayahin ang nakaraan. Bumubuo sila ng isang bagay na ganap na bago. Isang pamilya kung saan si Lito ay tunay na may lugar. Lumipas na ang ilang buwan mula nang magbago ang lahat. Ang malaking bahay na dating malamig at tahimik, ngayon ay puno na ng buhay. Nagsimulang muli si Lito sa paaralan. Sa pagkakataong ito sa isang klase na tumatanggap sa kanya ng mga guro na sinanay upang makipagtulungan sa mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta. Mayroon siyang mga bagong kaibigan, routine, at kahit ilang paboritong merienda na gusto niyang ibahagi sa tanghalian. Ngunit ang araw na ito ay kakaiba. Ang araw na ito ay ang school recital. Dose-dosenang mga magulang ang nakaupo sa maliit na auditorium na may hawak na telepono at kamera, naghihintay na lumabas ang kanilang mga anak sa entablado. Sa likod ng entablado, si Lito ay naghihintay na kinakabahan sa isang maliit na grupo ng mga kaklase. Nakasuot siya ng malinis na puting kamiseta. Maayos ang pagkasuklay ng kanyang buhok at sa harap niya ay isang maliit na keyboard. Yumuko si Maria malapit sa kanya, bumubulong ng mga salita ng paghihikayat bago siya lumabas. Si Ricardo ay nasa likuran niya. Binibigyan siya ng thumbs up, huminga ng malalim si Lito at pagkatapos ay umakyat sa entablado. Tumahimik ang pulutong nang umupo siya sa keyboard na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Pagkatapos ay tumugtog siya ng isang simple at mabagal na himno, mahina ngunit malinaw. Bawat nota ay umabot sa kanyang tainga, naririnig niya ang lahat. Ang bagong hearing aid ni Lito ay hindi eksperimental o mapanganib. Ito ay maingat na pinili at inayos ng mga tunay na espesyalista na nagtatrabaho kasama si Dr. Elena Cruz. Ang aparato ay hindi nagdulot ng sakit o pagkalito. Hindi ito nagpapadala ng hindi kilalang mga signal sa kanyang utak. Ginagawa lamang nito kung ano ang nararapat nitong gawin. Tinutulungan siyang marinig ang mundo sa paligid niya ng ligtas. Habang tumutugtog siya, narinig niya ang mahinang tunog ng mga keys at nang matapos siya, nakarinig siya ng isang bagay na mas malakas pa. Malakas na palakpakan mula sa mga manunood. Tumayo ang mga tao at sumigaw. May ilang mga kaklase ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon si Lito na may malalaking mata. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti ng pagmamalaki.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya tiningnan bilang isang problema na kailangang ayusin. Hindi siya ang sirang bata sa sulok. Siya ay isang mag-aaral sa entablado, bahagi ng isang bagay. Yumuko siya ng bahagya at mas lumakas ang hiyawan. Tinakpan ni Maria ang kanyang bibig gamit ang isang kamay habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Si Ricardo ay nasa tabi niya na namumula ang mata ngunit nakangiti. Magkahawak kamay silang nakatingin sa anak na halos nawala na nila. Mahigpit na kinamot ni Ricardo ang kamay ni Maria. Walang sinabi sa kanila sa loob ng ilang sandali. Hindi kailangan ang mga salita. Lumaban sila ng husto para sa sandaling ito. Si Lito ay nagbago mula sa tahimik na mga sulok at hindi nauunawa ang pag-uugali tungo sa pagngiti sa ilalim ng ilaw ng entablado, pagtugtog ng musika at pagdinig sa tunog ng palakpakan. Nakaramdam si Ricardo ng isang bagay na gumagaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay nawala na. Naniniwala siyang hindi kailanman maririnig o makakapagsalita ang kanyang anak. Hinayaan niya ang ibang tao na tukuyin ang buhay ni Lito, ngunit ngayon ay nakatayo sa tabi ng babaeng nagpabago sa lahat. Nakaramdam siya ng pagmamalaki hindi lamang kay Lito, kundi sa kung ano ang kanilang itinayo ng magkasama. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha pagkatapos ay yumuko at kumaway kay Lito. Masigla siyang gumanti ng kaway. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit nangangahulugan ito ng lahat. Nangangahulugan ito na nakita niya sila, alam niyang naroroon sila, at alam niyang ang lahat bawat bahagi nito ay totoo. Habang kumakalat ang balita tungkol sa iskandalo ng Neurogen sa buong bansa, naging pambansang halimbawa ito kung paano maaaring pagsamantalahan ang mga mahihinang buhay sa ngalan ng agham at tubo. Ang mga pangunahing istasyon ay nag-interview sa mga doktor, mga pamilya at mga dating empleyado. Kinilala ng mga medikal na kawani na sila ay pinilit o binayaran upang manahimik. Ang mga executive ng Neurogen ay ipinatawag upang magpatotoo at si Gomez ay nahaharap sa mahabang listahan ng mga akusasyon. Ginamit ni Ricardo ang kanyang impluensya hindi lamang upang suportahan ang kaso, kundi upang magpalaki ng kamalayan. Nagbigay siya ng mga panayam hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Ipinaliwanag niya kung paano niya minsan binaliwala ang mga palatandaan, kung paano siya binulag ng kanyang sakit, at kung paano siya tinulungan ni Maria na buksan ang kanyang mga mata. Nangako siyang magbigay ng pondo upang suportahan ang mga bata na may kapansanan sa komunikasyon at upang matiyak na walang bata ang mapagsasamantalahan tulad ni Lito. Ang kanyang pangalan na dating nauugnay sa katahimikan at emosyonal na distansya, ngayon ay nauugnay sa katarungan at reforma. Si Maria ay nanatili sa labas ng spotlight. Mas gusto niyang ituon ang pansin kay Lito, ngunit hindi kailanman hinayaan ni Ricardo na makalimutan ang kanyang papel. Sa bawat panayam ay binabanggit niya ito. Hindi lang niya iniligtas ang aking anak. Sabi niya minsan, iniligtas din niya ako. Naging isang bagay siyang mas malaki. Sinusuportahan niya si Lito nang walang ibang tao ang gumawa nito. Lumaban siya sa takot, isinasapanganib ang kanyang kaligtasan at hinamon ang mga makapangyarihan para lamang protektahan ang isang bata na hindi niya pag-aari. Pinanood siya ni Ricardo araw-araw at napagtanto na siya ang dahilan kung bakit nagbago ang kanilang buhay. Hindi na ito tungkol sa pasasalamat, ito ay tungkol sa pagmamahal at paggalang. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Hindi na siya naglalakad sa pasilyo ng tahimik. Hindi na niya tinitingnan si Lito bilang isang masakit na paalala. Nakikita niya ito bilang isang anak na puno ng buhay at pag-asa. At nang tumingin siya kay Maria, hindi siya nakakita ng empleyado. Nakita niya ang isang babaeng nagdala ng liwanag sa kanilang buhay. Habang nagpapatuloy ang paglilitis at tumutugon ang mundo sa iskandalo, sa loob ng dating tahimik na bahay, sa wakas ay nabubuo ang isang pamilya. Hindi perpekto, hindi pinaplano, ngunit totoo. At iyon para kay Ricardo ay nangangahulugan ng lahat. Sa isang tahimik na hapon,
ang hardin sa likod ng bahay ay tahimik at payapa. Maliwanag ang langit at nagbibigay ang araw ng malambot na liwanag sa damo at mga bulaklak. Nakaupo si Maria sa isang bangko malapit sa maliit na fountain. Pinapanood si Lito habang siya ay nangongolekta ng mga bato at dahon. Inayos niya ang mga ito nang maingat sa daanan. Siya ay nakatuon, bahagyang nakangiti. Ipinagmamalaki ang maliit na koleksyon na kanyang binuo. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya siya upang matiyak na siya ay nagmamasid. Ngumiti siya sa bawat pagkakataon, tumango at binigyan siya ng thumbs up. Pagkatapos ng maikling pagtigil, tumayo si Lito, naglakad patungo sa kanya at umupo sa tabi niya sa bangko. Tinitigan siya niya ng mabuti, bahagyang iniling ang kanyang ulo. "Mama," sabi niya ng mahina. Natigilan si Maria, pinipigilan ang kanyang hininga. Tinitigan siya niya na may malalaking mata. "Mama," inulit niya ng mas may kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Inabot niya ang kamay at hinila siya sa isang yakap. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay tila iba. Tila panghuli, totoo. Mula sa teras, pinapanood sila ni Ricardo. Hindi niya sinubukang sumilip. Gusto lang niyang makita silang magkasama. Sa loob ng ilang linggo, nakita niya ang ugnayan sa pagitan ni Maria at Lito na lumalakas. Ngunit nang marinig si Lito na nagsabing, "Mama," may tumama ng malalim sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at lumapit sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay hindi sigurado kung paano magsalita. Tumingala si Maria nang makita siyang papalapit. Pinupunasan ang kanyang mga luha, ngunit hindi binitawan si Lito. Umupo si Ricardo sa tabi niya, sa katahimikan, sa loob ng ilang segundo at sa wakas ay sinabi, "Ako ay makasarili." Hindi agad sumagot si Maria. Hinayaan niya itong magpatuloy. "Hindi ko pinahintulutan ang sarili ko na mahalin siya. Hindi ko kaya. Sa tuwing titingnan ko si Lito, nakikita ko siya at sinisisi ko siya nang hindi ko namamalayan. Sinisisi ko ang sanggol para sa isang bagay na hindi niya ginawa." Bahagyang pumutok ang kanyang boses. Nawala ako sa lahat. Tinitigan siya ni Maria nang mabuti. Pinipili ang kanyang mga salita. Hindi kailanman humingi ng pagiging perpekto si Lito. Kailangan lang niya ang kanyang ama sa tabi niya. Tiningnan niya si Lito na ngayon ay muling nag-aayos ng mga dahon sa isang bilog sa bangko. "Akala ko tama ang ginagawa ko sa paglayo," sabi ni Ricardo. "Akala ko pinoprotektahan ko siya mula sa aking sakit, ngunit ang ginawa ko ay pinaramdam ko lang sa kanya na nag-iisa." Tumango si Maria. "Hindi mo mababago ang nakaraan, Ricardo, ngunit maaari kang narito ngayon." Tumingin siya sa lupa, nahihiya, ngunit nagpapasalamat sa kanyang katapatan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sinabi, "Ginawa mo ang lahat ng dapat kong gawin. Nakita mo siya, lumaban ka para sa kanya. Hindi ka kailanman sumuko sa kanya." Bumuntong hininga si Maria. "Hindi ko ito nakita bilang isang obligasyon. Nakita ko ito bilang isang bata na nangangailangan ng pagmamahal at ibinigay ko lang kung ano ang kaya ko." Tumango si Ricardo ng dahan-dahan. Higit ka pa sa kanyang tagapag-alaga. Si Maria ay naging kanyang ina sa lahat ng kahulugan ng salita. Pagkatapos ay lumingon si Ricardo kay Maria. "May iniisip ako sa loob ng ilang panahon," sabi niya ng dahan-dahan. "Hindi kasal. Hindi iyon ang pinag-uusapan ko, ngunit may mahalaga." Itinaas ni Maria ang kanyang kilay. "Nakikinig." Nagpatuloy si Ricardo. "Gusto kong maging legal na tagapag-alaga ka ni Lito, hindi upang palitan ako, ngunit kasama ko." Kumurap si Maria na nagulat. "Seryoso ka ba?" Tumango si Ricardo. Nararapat malaman ni Lito na pag-aari siya ng isang taong hindi lang basta inilipat o binabantayan, ng isang taong binabayaran upang naroroon. Naging kanyang ina ka na sa lahat ng paraan. Gusto kong maging opisyal iyan. Gusto kong maramdaman niyang ligtas siya. Talagang ligtas sa ating dalawa. Hindi alam ni Maria kung ano ang sasabihin sa una. Muli niyang tiningnan si Lito. Ngayon siya ay tumatawa,
nakatuon sa maliit na bahay na gawa sa mga sanga. Hindi natin papalitan ang kanyang ina, dagdag ni Ricardo. Alam kong bumubuo tayo ng isang bagay na bago, isang bagay na totoo. Tumango si Maria ng dahan-dahan na may mga luha sa kanyang mga mata muli. Oo, bulong niya. Oo, gusto ko rin iyan. May mga papeles na kailangang punan, mga background check na kailangang gawin, at legal na wika na kailangang tapusin. Ngunit sigurado si Ricardo sa kanyang desisyon. Hindi niya ito ginagawa dahil lang sa pagkakasala. Ginagawa niya ito dahil sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata sa kung ano ang mahalaga. Samantala, naghanda si Maria ng isang maliit na pagdiriwang para kay Lito sa kusina. Hindi malaki. Ang kanyang mga paboritong pagkain lang, ilang papel na palamuti at ilang mga lobo. Nang pumasok si Lito at nakita ito, kumislap ang kanyang mga mata. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa mga papeles o legal na katayuan. Ang alam lang niya ay ang dalawang taong nag-aalaga sa kanya ay naroon ng magkasama at masaya. Nang gabing iyon, matapos siyang makatulog, umupo sina Maria at Ricardo sa katahimikan sa sala. Hindi sila nagsasalita ng marami, hindi na nila kailangan, mayroong tahimik na pag-unawa. Ngayon ang kanilang pamilya, kahit na hindi karaniwan, ay nabuo sa wakas. Sa mga sumunod na araw, patuloy na umunlad si Lito. Mas marami siyang nagsasalita, mas nakikilahok, at mas kaunti ang takot. Si Maria ay nanatiling kanyang tagapag-aliw, kanyang gabay, at ngayon ay opisyal na isa sa kanyang mga tagapag-alaga. Si Ricardo ay lalong naging kasali, naroroon araw-araw, hindi lamang bilang ama, kundi bilang isang taong gustong maging mas mahusay. Dumalo sila sa mga sesyon ng therapy ng magkasama, gumagawa ng mga desisyon bilang isang koponan, at dahan-dahang ipinakilala si Lito sa mga bagong karanasan sa labas ng bahay. May mga hamon, may mga sandali kung kailan bumalik ang takot, o nahihirapan si Lito na ipahayag ang sarili, ngunit mayroon ding tawanan, init, at pagkakapare-pareho. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Lito, alam niya ang pakiramdam ng pagiging pinili hindi sa pamamagitan ng puwersa o pagkakataon, ngunit sa pamamagitan ng intensyon. Si Maria ay nandoon mula pa sa simula, lumalaban para sa kanya nang walang ibang tao ang gumawa nito. At ngayon si Ricardo ay humakbang pasulong hindi lamang bilang isang ama, kundi bilang isang taong handang matuto at lumago. Kasama nila, hindi nila sinusubukang gayahin ang nakaraan. Bumubuo sila ng isang bagay na ganap na bago. Isang pamilya kung saan si Lito ay tunay na may lugar. Lumipas na ang ilang buwan mula nang magbago ang lahat. Ang malaking bahay na dating malamig at tahimik, ngayon ay puno na ng buhay. Nagsimulang muli si Lito sa paaralan. Sa pagkakataong ito, sa isang klase na tumatanggap sa kanya ng mga guro na sinanay upang makipagtulungan sa mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta. Mayroon siyang mga bagong kaibigan, routine, at kahit ilang paboritong merienda na gusto niyang ibahagi sa tanghalian. Ngunit ang araw na ito ay kakaiba. Ang araw na ito ay ang school recital. Dose-dosenang mga magulang ang nakaupo sa maliit na auditorium na may hawak na telepono at kamera, naghihintay na lumabas ang kanilang mga anak sa entablado. Sa likod ng entablado, si Lito ay naghihintay na kinakabahan sa isang maliit na grupo ng mga kaklase. Nakasuot siya ng malinis na puting kamiseta. Maayos ang pagkasuklay ng kanyang buhok at sa harap niya ay isang maliit na keyboard. Yumuko si Maria malapit sa kanya, bumubulong ng mga salita ng paghihikayat bago siya lumabas. Si Ricardo ay nasa likuran niya, binibigyan siya ng thumbs up. Huminga ng malalim si Lito at pagkatapos ay umakyat sa entablado. Tumahimik ang pulutong nang umupo siya sa keyboard na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Pagkatapos ay tumugtog siya ng isang simple at mabagal na himno, mahina ngunit malinaw. Bawat nota ay umabot sa kanyang tainga, naririnig niya ang lahat. Ang bagong hearing aid ni Lito ay hindi eksperimental o mapanganib.
Ito ay maingat na pinili at inayos ng mga tunay na espesyalista na nagtatrabaho kasama si Dr. Elena Cruz. Ang aparato ay hindi nagdulot ng sakit o pagkalito. Hindi ito nagpapadala ng hindi kilalang mga signal sa kanyang utak. Ginagawa lamang nito kung ano ang nararapat nitong gawin, tinutulungan siyang marinig ang mundo sa paligid niya ng ligtas. Habang tumutugtog siya, narinig niya ang mahinang tunog ng mga keys at nang matapos siya, nakarinig siya ng isang bagay na mas malakas pa. Malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Tumayo ang mga tao at sumigaw. May ilang mga kaklase ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon si Lito na may malalaking mata. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti ng pagmamalaki. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya tiningnan bilang isang problema na kailangang ayusin. Hindi siya ang sirang bata sa sulok. Siya ay isang mag-aaral sa entablado. Bahagi ng isang bagay. Yumuko siya ng bahagya at mas lumakas ang hiyawan. Tinakpan ni Maria ang kanyang bibig gamit ang isang kamay habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Si Ricardo ay nasa tabi niya na namumula ang mata ngunit nakangiti. Magkahawak kamay silang nakatingin sa anak na halos nawala na nila. Mahigpit na kinamot ni Ricardo ang kamay ni Maria. Walang sinabi sa kanila sa loob ng ilang sandali. Hindi kailangan ng mga salita, lumaban sila ng husto para sa sandaling ito. Si Lito ay nagbago mula sa tahimik na mga sulok at hindi nauunawa ang pag-uugali tungo sa pagngiti sa ilalim ng ilaw ng entablado, pagtugtog ng musika at pagdinig sa tunog ng palakpakan. Nakaramdam si Ricardo ng isang bagay na gumagaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay nawala na. Naniniwala siyang hindi kailanman maririnig o makakapagsalita ang kanyang anak. Hinayaan niya ang ibang tao na tukuyin ang buhay ni Lito, ngunit ngayon ay nakatayo sa tabi ng babaeng nagpabago sa lahat. Nakaramdam siya ng pagmamalaki hindi lamang kay Lito, kundi sa kung ano ang kanilang itinayo ng magkasama. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha, pagkatapos ay yumuko at kumaway kay Lito. Masigla siyang gumanti ng kaway. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit nangangahulugan ito ng lahat. Nangangahulugan ito na nakita niya sila. Alam niyang naroroon sila at alam niyang ang lahat bawat bahagi nito ay totoo. Habang kumakalat ang balita tungkol sa iskandalo ng Neurogen sa buong bansa, naging pambansang halimbawa ito kung paano maaaring pagsamantalahan ang mga mahihinang buhay sa ngalan ng agham at tubo. Ang mga pangunahing istasyon ay nag-interview sa mga doktor, mga pamilya at mga dating empleyado. Kinilala ng mga medikal na kawani na sila ay pinilit o binayaran upang manahimik. Ang mga executive ng Neurogen ay ipinatawag upang magpatotoo at si Gomez ay nahaharap sa mahabang listahan ng mga akusasyon. Ginamit ni Ricardo ang kanyang impluensya hindi lamang upang suportahan ang kaso, kundi upang itaas ang kamalayan. Nagbigay siya ng mga panayam, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Ipinaliwanag niya kung paano niya minsan binaliwala ang mga palatandaan, kung paano siya binulag ng kanyang sakit, at kung paano siya tinulungan ni Maria na buksan ang kanyang mga mata. Nangako siyang magbigay ng pondo upang suportahan ang mga bata na may kapansanan sa komunikasyon at upang matiyak na walang bata ang mapagsasamantalahan tulad ni Lito. Ang kanyang pangalan na dating nauugnay sa katahimikan at emosyonal na distansya, ngayon ay nauugnay sa katarungan at reforma. Si Maria ay nanatili sa labas ng spotlight, mas gusto niyang ituon ang pansin kay Lito, ngunit hindi kailanman hinayaan ni Ricardo na makalimutan ang kanyang papel. Sa bawat panayam ay binabanggit niya ito. Hindi lang niya iniligtas ang aking anak, sabi niya minsan. Iniligtas din niya ako. Naging isang bagay siyang mas malaki. Sinusuportahan niya si Lito nang walang ibang tao ang gumawa nito. Lumaban siya sa takot, isinasapanganib ang kanyang kaligtasan at hinamon ang mga makapangyarihan para lamang protektahan ang isang bata na hindi niya pag-aari. Pinanood siya ni Ricardo araw-araw at napagtanto
na siya ang dahilan kung bakit nagbago ang kanilang buhay. Hindi na ito tungkol sa pasasalamat, ito ay tungkol sa pagmamahal at paggalang. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Hindi na siya naglalakad sa pasilyo ng tahimik. Hindi na niya tinitingnan si Lito bilang isang masakit na paalala. Nakikita niya ito bilang isang anak na puno ng buhay at pag-asa. Habang nagpapatuloy ang paglilitis at tumutugon ang mundo sa iskandalo, sa loob ng dating tahimik na bahay, sa wakas ay nabubuo ang isang pamilya, hindi perpekto, hindi pinaplano, ngunit totoo. At iyon para kay Ricardo ay nangangahulugan ng lahat. Isang araw pagkatapos ng recital, tinanong ni Lito si Maria, maari ba silang magtugtog muli ng magkasama? Ngumiti siya at tumango. Umupo sa tabi niya sa maliit na piano sa sala. Sumali din si Ricardo, kumakatok sa mesa, na parang tambol. Tumawa silang tatlo sa mga maling nota at kakatwang ritmo. Hindi inisip ni Lito na gawin itong perpekto. Gusto lang niya ang tunog nito at ang mga taong nakikinig. Sa sandaling iyon, tinitigan siya ni Maria at nakaramdam ng isang bagay na malalim sa kanyang dibdib. Naalala niya ang batang nakita niya na umiiyak sa ilalim ng mesa, hawak ang aparato na nagdudulot ng sakit. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog, sinusubukang humanap ng paraan upang tulungan siya. Ngayon narito siya, nakaupo sa pagitan niya at ni Ricardo, ligtas at puno ng kagalakan. Nang tumugtog si Lito ng huling nota at ngumiti sa kanya, nakaramdam si Maria ng kapayapaan. Hindi na siya misteryo, hindi isang kaso o ulat. Siya ay isang bata lamang, isang anak, at sa wakas, pagkatapos ng lahat ng ingay, siya ay nauunawaan.